Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang editorial ng isang mainstream media na newspaper na kung saan pinupuna o binabatikos ng editorial column na ito ang poor judgment ng Pangulong Marcos Jr. Sa paglaban sa tatlong problema sa bayan. Ito, combating poverty, eradicating misinformation, and governing by merit. Mahina daw ang judgment ng presidente dahil yung inilagay niyang tao na mag-address nito mahina, liability. Okay, so anong mainstream media outlet? Ito po, ang Philippine Daily Inquirer. Ang Philippine Daily Inquirer, ang nagmamayari nito, kamag-anak ng mga Romualdez Kaya lang siguro, hindi nila nagustuhan itong appointee ng presidente, kaya binanatan nila. So, damay ang Pangulo na nag-appoint. So, ito po yung editorial column ng Philippine Daily Inquirer. Ang title, Gadon. Si Larry Gadon. A walking, talking liability. Pabigat sa administrasyon ng Marcos Jr. Yan, si Larry Gadon. Yun ang sinasabi ng Philippine Daily Inquirer. Editorial, June 4, 2024 ang date. Okay. So, sabi ng Inquirer, marami naman daw na-appoint si PBBM na mga brilliant appointees. And I agree. Hindi naman lahat masamang damo. Agree. Kaya lang, yung caliber of appointees ng presidente fluctuates. Merong sublime, talagang matino, and then meron ding ridiculous. Ang pinaka-ridiculous, pinaka-mahina, wala nang iba kundi itong si Larry Gadon. Okay. So, it boggles the mind, sabi ng editorial. Hindi daw nila maintindihan bakit ang isang lawyer na 2 beses na nadisbar ay nakakuha ng pwesto at grabe pa ang pagkapit niya sa pwesto na yan. Okay? At napakalakas niya sa Malacanang. Okay. So, disbarred twice. First, yung una niyang pagka-disbar nung ininsulto niya yung isang journalist na si Raisa Robles. So, na-disbar na siya doon. Pangalawa, ito lang Mayo, yung perjury o falsehood niya sa kanyang complaint, impeachment complaint versus kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong 2018. So pagkatapos nitong disbarment niya plus fine of 150,000 pesos, nako, palaban pa itong si Gadon. Sinasabi niya, nag-press conference siya na ang Supreme Court has violated the principle of due process dahil naglabas ng desisyon ng Supreme Court na hindi man lang siya pina-explain. Tapos, ito pa ang mabigat, politically motivated daw yung desisyon ng Supreme Court. Namumulitika daw ang Supreme Court. Bakit? Kasi a day before that is nagsalita itong si Gadon na si VP Sara ay hindi mananalo na presidente sa 2028. Right after na binanggit niya yung prediction niya kay VP Sara, lumabas na rin yung disbarment niya for the second time na Supreme Court. So, namumulitika daw. So, after yung disbarment niya, itong second disbarment, sabi ng editorial, todo rescue ang Malacanang. Paano? Nako, binigyan siya ng show sa RTV Malacanang, yung state television na Larry Gadon Live.
na ang mensahe na ipaparating ng Malacanang, ganito, amin yan. Kakampi namin yan. Huwag nyo yung galawin, something like that. So, they are rewarding Gadon. Sabi ng editorial. So, dito, sinalaysay ng editorial ng yung mga kapalpakan ni Gadon sa mga pronouncement niya. 6 years ago, sabi niya, he flashed middle finger. Ginanon niya ang mga supporters ni Sereno. Di ba bastos yan? He flashed the middle finger sign and called the supporters of Sereno as mga bobo or idiots. Okay? Tapos, ano pa? Yung mga previous remarks niya. Sabi ng Inquirer, Gadon threatened to eliminate the Moro people. Mga kapatid nating Muslim, eliminate. I don't know how he will eliminate the Moro people. May ganito pala siyang statement. Ngayon ko lang nalaman. Tapos, sabi niya, nung kasagsagan ng pandemic, yung face mask, pang show lang daw yun. Wala daw silbi. It's a show. Kasagsagan ng pandemic, ganyan siya magsalita. Tapos, yung human rights abuses daw panahon ni Marcos Sr. ay propaganda lamang. Ako, I have witness. Kasi 1983, pumasok na akong sundalo. Naabutan ko. Grabe ang human rights abuses ng kapwa ko sundalo sa Mindanao. So, yung sinasabi na propaganda, wala. Totoo, may mga human rights abuses panahon ng Marcos Sr. Kaya dumami ang rebelde dahil sa human rights abuses. So, sabi ng Inquirer, yung Larry Gadon Live has just provided a respectable platform to air his less than respectable views. Wala daw kakwenta-kwenta. Mga bobong views itong sinasabi ni Gadon. Pinagbigyan pa nila ng Larry Gadon Live sa state television. Okay. So, yung appointment niya as anti-poverty czar. Noong June 2023, nabigyan siya ng posisyon, presidential advisor. Laking sweldo niyan. More than 4 million pesos ang annual salary ng isang presidential advisor according to Commission on Audit. Okay. So, yun daw, position na yun is created. It's clear to everyone, sabi ng editorial. The role of Gadon is only created as a reward for political favors. Okay. Duplication daw lang ito ng trabaho ng National Anti-Poverty Commission. They are addressing the poor. DSWD. Talagang para sa mahirap yan. And other agencies, di ba? DA, Agrarian Reform. Ano pa? Talagang nakatutok sila paano pagandahin ang buhay ng mga pobre. Yan ang mga government agencies, yung housing and urban settlement. So, itong position ni Gadon is political favor, sabi ng Inquirer. So, ito yung statement ng palasyo nung inappoint nila si Gadon. Ganito, Gadon's wealth of experience as a corporate executive and legal counsel in diverse sectors. Walang kinalaman, walang connection sa reducing poverty, which is correct. Ano yung corporate executive? Di ba, pagpapawayaman ng mga negosyante, ang trabaho niyan. Legal counsel, wala rin. Anong kinalaman sa anti-poverty? Wala talaga. So, sabi ng Inquirer, since then, little has been heard of Gadon's office by way of meaningful contribution to combat poverty. Wala ako talagang ano bang ginawa niya?
as anti-poverty sa? Wala, umupo lang yan, magsalita. Sayang yung sweldo ng taong bayan na binibigay sa kanya. And on the contrary, sabi ng Inquirer, noong May 17, in-interview siya ng Bagong Pilipinas Live. Nako, yung kanyang statement na imagination lang daw, haka-haka lang daw yung kahirapan. Kasi kung magpunta ka sa mga malls, punong-puno ang mga malls, ibig sabihin ang mga tao may purchasing power. Nako, di ba? Ang daming nag-react. There was public outrage nung sinabi niya yan. Kaya later on, nagsalita si Gadon, sabi niya, taken out of context daw yung statement niya. Ang kanyang sinasabihan, pinupuntirya, yung mga tao na nagre-reklamo sa kanilang kahirapan na wala namang ginagawa. Wala, palusot. Kasi binatikos yan ng mga netizens. Okay, so final paragraph ng editorial, Gadon is a liability to the president. Pabigat yang Larry Gadon. So, yung comments daw niya na haka-haka lang kahirapan betrays his misapprehension of the true face of poverty, which is often invisible and hardly reflected in official numbers. Okay, official numbers. Philippine statistics data, binanggit ng editorial. No, poverty rate, pinapakita, first half of 2021 is 23.7%. Bumaba daw. So, gumanda ang buhay. First half of 2022, bumaba ng 22.4%. Ibig sabihin, nag-improve ang kalagayan ng mga pobre. Yun ang statistics data. Kaya lang, sabi ng editorial, yung SWS survey, ito, yung mas maasahan ito. Non-commission surveys ito eh. Matagal na itong mga SWS. Pinakita, December 2023, ang nagugutom, yung nakakaranas ng involuntary hunger, hindi kakain. Noong December 2023, 12.6% ang naka-experience ng involuntary hunger. Tumaas itong March of 2024, naging 14.2%. Tumataas ang bilang ng mga tao na nagugutom. And then yung survey ng Pulse Asia, nabasa ko, yung poverty, those people who treat themselves o tingin nila sarili na pobreng-pobre sila, tumaas din, naging 46% galing sa 42%. Talagang itong si Gadon, hindi niya talaga nakikita ang tunay na muka ng kahirapan. So, si Gadon is a Marcos loyalist, sabi ng editorial, but he has demonstrated zero ability to address poverty. Agree ako. And then ito na yung last sentence. By letting Gadon to keep his job and providing him a platform, yung Larry Gadon Live sa RTVM, Malacanang showed extremely poor judgment on these fronts, addressing poverty, combating disinformation, and governing on merit. Mahina ang presidente. Yan ang sinasabi. Sinong nakaupo sa Malacanang? Kundi ang presidente. Siya ang appointing authority. Maling-mali ang presidente. Inilagay niya ang isang tao, the person of Larry Gadon, na walang kaalam-alam sa pag-address sa poverty, lalo lang siya nakakasira sa effort ng Malacanang to combat disinformation kasi ang mga views ni Gadon, palpak, grabing pagkabubo. At saka yung importante, governing on by merit. Dapat ang nakaupo yung may kakayahan. Anong kakayahan ni Gadon? Wala. Yun lang pagiging Marcos loyalist niya. Kaya ito, malaking sampal, malaking dagok sa administrasyon ng Pangulong Marcos Sr.